ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon, sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oo. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oo. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lumundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi, nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas, Jen. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? At kayo rin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan, para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawan nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ako samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Bakit ako ang babalikan niya? Hindi siya consistent eh. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na contractors na congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. Sabi lang daw sa kanya, opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Ano ang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Nung nagano siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Yun ho ang kanyang binakamit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, ay makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa? Madalas ganyan eh, sabi niya. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang
na ayaw mong pa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Aha. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oho. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba parcel report, papipirmahin mo kami? Ang parcel report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo, sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Ah, bait po ba yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Eh. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate, oho. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa sahulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama, oo. Di ba? Sinabi po niya yan, oh. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganun. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutuntun. Aha. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin, alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman, hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun, oho. Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ko na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang.